Simula po ngayon ang ating mensahe ay magmumula sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayon tayo ay i-cover natin ang unang 3 verses, yung kanyang greeting, 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 3. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay nagmula noong may nagbalita kay Pablo ng ilang mga pangyayari, mga nagaganap sa iglesyang iyon. At binanggit nga niya na si Chloe at ang kanyang mga tauhan ay nagbalita sa kanya kung ano ang mga nagaganap sa iglesia sa Korinto. At sa simula chapter 7 ay makikita natin na sumasagot naman si Pablo sa ilang ding mga katanungan mula mismo sa mga taga-Korinto. Kaya siya naging mahabang sulat. Makikita natin ito ay abot ng chapter 16. At ito ay dahil nga sinagot niya ang lahat ng mga problema na nangyayari sa Korinto, mga nabalitaan niya at mga mismong tinanong ng iglesyang iyon sa kanya. At sumulat siya upang magbigay ng kalinawan sa mga bagay na kinaguguluhan nila. At makikita natin kung kayo'y nakaka-attend ng mga conference at kung pagmasdan nyo rin ang mga tinatanong sa mga Sunday school, karamihan actually ng mga tinatanong ng mga tao ay pwedeng makita yung sagot sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi ng isang commentator, ang appeal of 1 Corinthians is that heavenly wisdom is applied to tickling circumstances. Ang makalangit na karunungan ay inilalapat sa mga nakakakiliting mga sirkumstansya ng buhay. At ito ay isang magandang pagkakasabi kung anong nagaganap sa mga iglesia ng Korinto, dahil ito nga ay mga kasalanan, mga karumihan sa isang iglesia na siguro lalayuan nyo, ikahihiya nyo, at kung kabahagi kayo nun, baka magwawala kayo, aalis na kayo, feeling nyo wala talagang Diyos. Medyo ganun ang itsura ng iglesia sa Korinto at ito ang kanyang binibigyan ng karunungan. At sa pag-aaral natin sa pagsagot ni Pablo sa mga pinakamatinding mga klaseng problema, makakakuha tayo ng karunungan na maaari nating ma-apply maging sa hindi naman kasing lalim na problema at sa lahat nga ng mga pwede nating pagdaanan na laging ito ang mga curiosity ng mga Kristiyano na gusto nila ng paglilinaw. Marami tayo talagang mapupulot sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya ngayon nga, simulan natin dito sa kanyang pagbati. Tignan natin kung ano ang mapupulot natin dito. Babasahin ko sa inyo ang 1 Corinthians chapter 1, verse 1 to 3 mula sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes, to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa oras na ito na kami ay nakapagtipon at makapakinig ng iyong salita. Alam nga namin na anumang sukat ng aming sariling talino ay hindi namin maaabot ang iyong karunungan at ang liwanag ng iyong katotohanan ay magiging kadiliman sa amin. Kaya sa oras na ito ay hinihingi nga namin ang tulong ng iyong banal na Espiritu upang ipaliwanag sa amin, ipaintindi sa amin ng tama ang mga katotohanan na nais mong ituro sa amin sa pamamagitan ng mga salita ni Apostol Pablo, at nawa nga ay makilala namin ang iyong biyaya at kapayapaan na nagmumula sa iyo lamang. Ito aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Noong bata po ako'y nakakapanood ng mga balita na merong kriminal na nahuli sa aktong nakapatay ng kanyang asawa o kapatid o kapitbahay. At ang madalas na nangyayari doon sa balita ay i-blur yung muka ng kriminal. At sa interview, ang isang laging linya na lumalabas sa kanila, sinasabi nila na nagdilim daw ang kanilang paningin.
Ang nangyari lang ay either nagalit sila, may ginawa yung kanilang biktima, at naudyok silang magalit, at nangyayari ay nawawala sila sa kanilang sarili, at sinasabing nagdilim daw ang kanilang paningin nung sila ay matauhan na, ay nakita na lang nilang duguan na kanilang kamay, patay na ang kanilang asawa o kapatid o kapitbahay, at doon lang sila nababalik sa pagkatao. At noong bata ako, syempre, iniisip ko na ano ba namang klaseng palusot yon. Pero maunawaan din natin nung ako ngay lumaki na medyo ito'y kamukha nga ng ating karanasan, maging sa mga kasalanan. Ang mga Kristiyano ay tila mga taong nakakalimot sa kanilang sarili sa mga panahon ng pagkakasala, na nakakalimutan nila na sila ay binayaran ng dugo ni Kristo, at sila ay handang magkasala maging sa mga pinakaseryoso at karumaldumal na kasalanan. At kamukha nga ito nung sinasabi ni Santiago na ang mga tao daw na nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit ito ay hindi ginagawa, ay parang nakalimot sa kanilang sarili. Sabi sa James chapter 1 verse 23 to 24, "For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like." So, ganoon ang isang larawan ng isang Kristiyano. Alam naman niya na siya ay makasalanan, na iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, pero babalik uli siya sa kanyang kasalanan. At ito ay para bang nakalimot siya kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanya, ano ang naging bayad para sa kanyang kasalanan upang siya ay maligtas, at kaya siya ay nalululong ulit sa kasalanan. Ito nga mga taga-Korinto ay makikita natin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ay punong-puno ng mga kasalanan na hindi natin i-expect na makita sa kahit sinong Kristiyano. Sa iba-ibang kasalanan na ito, ang makikita natin na tugon ni Pablo ay hindi nasabihin sa kanila na baka hindi kayo mananampalataya, baka hindi pala kayo ligtas. Bakit kayo ganito kumilos? Kailangan yung ayusin yan para kayo ay maging tunay na mananampalataya. Hindi ganun ang makikita natin na naging approach ni Pablo sa kanila sa lahat ng bawat problema na kanyang i-address dito sa mga taga-Korinto. Ang makikita natin na pattern ng kanyang pag-approach sa kanila ay, hindi ba't niligtas na kayo ng Diyos? Bakit nyo ginagawa yan? Or sasabihin nila, hindi ba't ganito ang tunay na niligtas ng Diyos? Hindi nyo ba nalalaman na ganito ang inyong kalagayan? Kayo ay, halimbawa sa 1 Corinthians 6, ay merong nangyari doon na dinadala nila sa korte ang kanilang mga problema sa 1 Corinthians 6. At siya sabi, hindi nyo ba kayang husgahan yan sa sarili nyo? At ang sabi niya, hindi nyo ba alam na kayo'y nakadestino na maghusga ng mga anghel? Dapat kaya nyo yan ngayon. So, sa pamamaraan ni Pablo, hindi niya ginagawa na sinasabing dahil hindi nyo yan kaya ngayon, baka hindi kayo tunay na mananampalataya. Ang sinasabi niya, dahil kayo ay mga tunay na mananampalataya, dahil kayo ay tunay na iniligtas ng Diyos, kaya nyo yan, ayusin nyo yan. So ito ay ang makikita nating pamamaraan ng Ebanghelyo. Hindi nahihintayin ka munang umayos bago ka tanggapin, kundi sinasabi sa iyo na inayos ka na, binayaran ka na, nilinisan ka na, kaya simula ngayon ay gawin mo ang naaangkop sa pagkakaligtas sa iyo. Ang sinasabing summary of this kind of ethic ay parang ang pattern, become what you already are. Ay maging gawin mong totoo kung ano ang ginawa sa iyo ni Kristo. Sapagkat sa ating pagkakaligtas, pinatawad tayo, pero meron pa ding mga kasalanan sa atin. Pero totoo na nga na tayo ay anak ng Diyos, totoo na tayo ay magiging banal, magiging walang kasalanan, pero habang nandito tayo sa lupa, patuloy tayong makikipaglaban sa mga kasalanan. Kaya't ang panawagan sa atin ay gawin nating totoo kung ano yung idineklara sa atin na tayo nga ay mga matuwid na.
At dito sa panimula ng sulat ni Pablo, para siyang isang buong na sumasalamin na doon sa gagawin niyang pattern, habang iniisip niya yung lahat ng mga problema sa Korinto, ang naisip niyang gawin sa simula ay ipaalala nga sa kanila kung sino sila kay Hesukristo. Hindi na pagdudahin sila kung sila ba ay mga iglesia ng Diyos, kung sila ba ay tamang anak ng Diyos, kundi ipaalala sa kanila muli kasi mukhang nakalimot sila sa kung anong ginawa ng Diyos para sa kanila. Kaya dito sa pagbati sa kanila ay nagsimula si Pablo na ipagdiinan sa kanila kung ano ang katayuan nila sa harap ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Dito sa verse 1, ito yung karaniwan ng makikita natin sa lahat ng sulat ni Pablo. Magsisimula siya na magpakilala kung sino sumusulat. Ito ang nakagawian na sa lahat ng sulat nung panahon na yon, hindi lang sa mga sulat na sa Biblia. Nung panahon na yon, ganito sila sumulat, sasabihin mo muna kung sino ka. So ito yung ginawa ni Pablo, Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, at may kasama daw siya, our brother Sosthenes. Ngayon, hindi tayo makakatiyak kung sino yon. Merong isa lang Sosthenes na binanggit sa Acts chapter 18, malamang siya yon, pero speculation na lang natin kung siya nga yon. In any case, ang point lang ay nagpakilala siya kung sino siya, katulad ng ginagawa niya na sa lahat ng iba pa niyang mga sulat. At sa verse 3, isa uling pamilyar na formula ng opening, yung kanyang prayer wish na tinatawag, at itong sinabi niya, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ang kakaiba at unique sa sulat na ito ay itong verse 2. Sa lahat ng ibang sulat ni Pablo, wala siyang pag-elaborate tungkol sa kung sino ang kanyang sinusulatan. Yung pinag-aralan nating huli sa Galatia, ang sulat, sinabi lang niya to the churches in Galatia. Minsan, yung iba pa niyang sulat, babanggitin nga lang niyang ganun, the Church of God in Thessalonica, to the church in Colossae. Laging binabanggit lang niya kung sino. Ito ay unique sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto na meron siyang pagdidetalye ng pag-describe sa kanila. Ito ay makikita natin na nais ni Pablo na idiin sa kanila ang kanilang identity in front of God through Jesus Christ. So, sa harap ng napakaraming problema na pinagdadaanan ng mga taga-Korinto, ang nakita ni Pablo na tingin niyang pangangailangan ng Korinto ay hindi muling pagtuturo kung paano gawin ang lahat ng kanilang kamalian, though meron siyang ganun, pero ang nakita niya kailangang ipagdiinan sa kanila na mukhang yun ang nawawala sa kanila muli, kailangan niyang ibalik, ay maunawaan uli ng mga taga-Korinto kung sino sila sa pamamagitan ni Hesukristo. At ito nga rin ang magandang laging maalala natin sa araw-araw ng ating buhay, na maalala din natin kung sino tayo sa pamamagitan ni Hesukristo. Dalawang bagay ang pinaalala ni Pablo na pinagdiinan niya kung na dapat matandaan ng mga taga-Korinto kung sino sila. Ang ginamit niyang unang salita ay na sila ay saints or sanctified, at isa pang kakaiba sa pagkakadescribe niya sa mga taga-Korinto ay na sila ay may kasamang iba, together with all those who call upon the name of our Lord. So itong dalawang ito ang pinagdiinan ni Pablo sa kanila na kailangan nilang maunawaan sa harap ng madami nilang problema. Ito ang tingin ni Pablo na maaaring pag-ugatan ng bagong pag-asa upang kaharapin ang lahat ng kanilang problema. So tingnan nga natin ano ang ibig sabihin at anong maitutulong sa atin, anong maitutulong sa mga taga-Korinto na maalala nila na sila ay tinawag ng Diyos na maging banal. So sabi sa verse 2, nung kanyang isasabihin kung sino ang kanyang sinusulatan, ang pagkakasabi niya, to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints. So yung paulit-ulit niyang ginamit na salita, sanctified saints, ito ay tumutukoy sa pagiging banal. Alam natin yung salitang sanctification ay yung process by which God makes us holy, na pinapatay ang kasalanan na nananatili sa ating laman
at pinapalago tayo sa kabanalan. Pero dito, ang kanyang ginamit na salita ay in the past tense na para bang tapos na. So, itong iglesia daw na ito ay banal na sa Diyos in a different sense. Though ginagawa nga ng Diyos na dahil nga hindi pa sila banal, completely holy, meron pa ding mga kasalanan na nanatili sa lahat ng mananampalataya. So meron pa ding progressive sanctification na ginagawa. Pero sa sinasabi ngayon ni Pablo ay nasa isang banda matatawag din silang banal na, ihiniwalay na ng Diyos. Yun yung mas root na meaning ng pagiging sanctified, na sila ay set apart by God in Christ Jesus. At dito sinabi din, called to be saints. At itong salitang ito ay baka mas magandang i-translate na called to be holy people. Dahil para sa atin, yung salitang saints ay may iba ng mga connotation na nakakalito. Sa Greek naman, ang ginamit lang talaga na salita ay yung adjective in its plural. So parang holies or the holy people. So sinasabi na tayo daw ay tinawag na maging mga banal na tao. O yun na sinabi niya sa mga taga-Korinto na kailangan nilang tandaan tungkol sa kanilang mga sarili. Makikita nga natin sa mga taga-Korinto, halimbawa sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1, isa sa mga kasalanan na kanilang kinakaharap, ang pagkakasabi, it is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans. So hindi lang na may natisod sa kung anong malumanay na sexual immorality, kundi it is a kind that is not tolerated even among pagans. For a man has his father's wife, and you are arrogant. So ganito kalala ang nangyayari sa mga taga-Korinto. At pagdating pa natin halimbawa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 8, hindi lang sexual immorality, meron pang binabanggit na sila daw ay nagnanakawan o naglolokohan. Sabi sa verse 7, to have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? But you yourselves wrong and defraud even your own brothers. So, ganito kalala ang mga ginagawa ng mga taga-Korinto sa isa't isa, pero sinasabi ni Pablo sa kanila ngayon, isang paalala sa kanila, mukha silang nakalimot kung sino sila kay Hesukristo, kaya sinasabi sa kanila, tandaan nyo, you are called to be saints, called to be holy people. Itong paalala sa kanila na sila ay mga tinawag na maging banal, una ay isang rebuke sa kung paano sila mamuhay sa kasalukuyan, nung paalala sa kanilang kung anumang kabaluktutan ang kanilang pamumuhay nung panahon na yon. Ito ang pagsabi pa lang sa kanila, you are called to be holy people, ay matatauhan dapat sila na, oo nga, hindi ito ang panawagan sa akin. Mali ang aking pamumuhay ngayon, hindi ito ang daan na dapat kong nilalakaran. Pero maliban din sa pagsuway sa kanila, ay maaari itong magbigay ng landas kung saan sila dapat papunta. So hindi lang na ito'y pabigat sa kanilang puso kung sila may mali, kundi may pagtuturo kung saan sila dapat papunta. Sila'y dapat papunta sa kabanalan. Dahil ito nga ang panawagan sa inyo, so maliban sa pinagalitan sila at nasuway sila sa kanilang maling direksyon, itinuturo sa kanila kung saan sila papunta. They are called to be holy people. Pero higit pa din sa dalawang yun, maliban pa sa pagpapagalit at sa pagtuturo kung saan pupunta, ay doon sa salitang yun, ay nagbibigay rin ng kalakasan na yung landas nga na kailangan nilang puntahan, ang paglago sa kabanalan, ay meron silang pag-asang makamit iyon sapagkat hindi ito magmumula sa kanilang sarili, ito ay mula sa panawagan ng Diyos. Kahit sila noon ay makasalanan, they were called in God's grace to be holy people. At hanggang ngayon, kung sila may
nagkasala ulit, sila'y lumiko mula sa landas kung saan sila tinawag, ay hindi tumitigil ang Diyos. His call is irrevocable. They are called to be holy people. So, itong simpleng salitang yon na ipaalala sa kanila na yung mukhang nakalimutan nila that they are called to be holy people ay nagpagalit, nagturo at nagbigay din ng lakas na sila nga ay lumago at magpursigi sa kabanalan. Yung tanyag na pagkahulog ni David, maaari nating makita na ito ay parang nakalimot din siya sa kanyang sarili. Nakalimot siya kung sino siya. Kapag binabasa ko nga yung pangyayaring iyon, na yung sunod-sunod na mga pangyayari nung siya ay nahulog at sunod-sunod din yung kanyang mga kasalanan, parang ang tingin ko nga sa kanya, parang siyang nawala sa sarili. Una siya nga ay, sabi, nung nasa gera ang kanyang mga kawal, siya ay nasa bahay. So, ito ay isa ng kalagayan na mukhang yung espiritu niya wala na sa tamang fervor, wala siyang gana siguro. At ang nangyari, nakita niya itong babaeng naliligo. At ang nangyari talagang usually naman kung ikaw ay gising sa iyong pananampalataya, ikaw ay gising sa presensya ng Diyos, naaalala mo palagi na ito ay kamumuhian ng Diyos, tulad ng nangyari kay Joseph, na sa harap ng tukso sinabi niya, paano ko gagawin to sa Diyos ko? Dahil siya nga ay mas gising sa panahon ngayon ang kanyang puso na may takot sa Diyos. Pero ang nangyari kay David ang nangyari pa ay hindi lang na secretly pinuntahan niya yung babae, ay nag-utos siya ng mga kawal. Kunin niyo nga yung babaeng yun para sa akin. Hindi ba napakalala na nun? Pagkatapos ay pinadala niya yung asawa para mamatay, para makuha niya ang sarili niya yung babae. Susunod-sunod na sa mahabang panahon mukhang wala sa sarili si David. At hanggang sa nagpadala na ang Diyos ng propeta sa kanya para siya ay kumprontahin, ang ginawa pa ng propeta ay nagkwento na sa atin, obvious na siya yun. Siya yung tinutukoy dun sa kwento. Do medyo iniba lang ng konti nung propeta na si Nathan, nagkwento siya tungkol sa isang masamang tao na nandaya ng kanyang kapitbahay. So, yung sa pagkakakwentong yun ay obvious na tinutukoy niya, pinapatamaan niya si David. Pero, ayun nang nasa harap na niya, parang ipinapamukha na sa kanya, ito ang kasamaan na ginawa mo, hanggang doon ay sinasabi pa rin ni David, sino yan? Patayin natin yung taong yan, bakit ganyan siya? At ito nga makikita natin na parang nakalimot siya kung sino siya. Nung ihinaharap na sa kanya ang salita ng Diyos, hindi pa rin niya nakikilala na siya yun. Siya yung tinutukoy na makasalanan. At ito nga ang nangyayari sa atin, sa atin ding mga panahon ng pagkakasala. At madalas kahit sa mga mas mababaw na bagay, pag alis natin dito halimbawa ay nawawala na sa ating diwa na tayo ay nabubuhay sa harap ng Diyos. Sa pagdating natin sa trabaho, ang mas iniisip natin at kinakatakutan natin ay yung supervisor o yung iba pang mga nanonood sa atin na tao at hindi ang Diyos. Nawawala sa ating isipan na ang ating buong buhay ay nasa harap ng Diyos. So ito ay ang karanasan ng lahat ng mananampalataya, ang kanilang mga pagkakahulog ay parang pagkalimot kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila. At kaya nga mainam para sa atin itong paalala ni Pablo sa mga taga-Korinto, natandaan din natin kung sino tayo. Maging maitanim sana sa atin ng malalim itong ginawa ng Diyos para sa atin upang sa ating paglakad, kahit na hindi naman natin consciously pinag-iisipan ito, ay hindi natin consciously kailangang alalahanin. Wala tayong mga nakapaskil na reminder para lang tandaan mo, you are called to be holy people. Hindi kailangan na ganun. Kung ito ay nasa iyong puso, ito ang lalabas sa iyo sa kahit anong sitwasyon. Isang mga kaklase ko noong high school ay siya ay trained sa martial arts, isang babae na simula pagkabata siya ay competitive fencer. At
madami pa siyang ibang mga martial arts na training. At natuto na yung mga tao na dapat kapag kakalibitin mo siya mula sa likod, ay gumawa ka ng tunog. Kasi siya ay may training, may pagkakasanay na pag may biglang dumating sa likod, sasanggain niya ng medyo violent. So, yun na ang kanyang reflexes. Dahil ito ay malalim nang nakatanim sa kanya. At hindi niya kailangan ng conscious reminder na ganito sumangga ng umaatake mula sa likod. So, ganun din ang buhay pananampalataya na ang salita ng Diyos, kung ito ay tulad ng pagkakasabi sa Colossians 3:16, it dwells in our hearts richly, ito ay lalabas sa atin naturally, nang hindi natin kailangang consciously pigain para ito ay lumabas sa atin. Noong sa isang pastor ko noon na hindi reformed, basta isa sa mga pastor ko noon na isang nangyari daw sa kanya na nung siya ay nagmamaneho ay napaliko siya sa hindi, siguro nakalimutan ko na kung ano mismo yung kanyang violation, basta mali yung kanyang nadaanan at napigil siya ng pulis at nung yung pulis ay gusto siyang kotongan, gustong manghingi ng lagay, ang sinabi niya talaga ay, "Di, tikitan niyo po ako. Nagkamali ako, pastor ako, hindi ko po gagawin yan. Tikitan niyo na lang po ako." At nung sinabi sa kanya na, pastor po kayo, sige po, tandaan niyo na lang po na bawal po yan gawin dito, tapos pinalampas na lang siya. Hindi ang lesson dito ay na kung pastor ka ay makakalusot ka sa mga violation, kundi yung kanyang example na kung natatandaan mo ang iyong kalagayan, kung sino ka at lalo na kung ikaw ay may mabigat na responsibilidad, halimbawa ang pagiging pastor, o ikaw ay kilala sa iyong neighborhood bilang isang Kristiyano, kung natatandaan mo yon ay makakaiwas ka rin, magbibigay ito sa iyo ng paalala na maging maingat sa harap ng mga tukso. Maging sa panahon na mismo na nandyan na ang pulis, ito na ang isang madaling paraan para makaalis, pero makikita mo pa rin at gagawin mo pa rin ang mas tama at yung hindi nakakatisod sa mga hindi mananampalataya at sa mga mas mahihinang mananampalataya. At kaya itong paalala sa atin kung sino tayo ay nagbibigay nga sa atin ng ganitong lakas, paalala para umiwas sa mga tukso. At maaari din itong makapagbigay sa atin ng lakas kung tayo nga ay nahulog na sa kasalanan. Matututo tayo na magkaroon ng pag-asang muli. Ang madalas nga mangyari na sa mga mananampalataya, kung sila man ay mahulog sa matinding kasalanan, ay mapapaisip na sila, baka hindi ako mananampalataya, anong ginawa ko? Hindi na ako maliligtas. At may mga pagkakataon na ang ganitong klaseng pagdududa, kalungkutan ay nauuwi sa pagpapakamatay. Nangyari na nga talaga yun sa kasaysayan. Maraming nangyaring ganun, maging nung panahon ng mga Puritans, kinukwento nila na may mga taong nagduda ng kanilang pananampalataya dahil sa kasalanan at nagpakamatay. Ngunit ang dapat na maalala natin, ginagawa ni Pablo, maging sa mga taga-Korinto, tandaan nyo, tinawag kayo ng Diyos para maging banal. Mas masahol pa kayo bago niya kayo tawagin at hanggang ngayon siya'y nananawagan pa rin at ito'y hindi mababawi. Kung kayo'y sumampalataya kay Kristo para sa inyong kapatawaran, ay bayad na ang inyong kasalanan at hindi ito aalisin ng Diyos sa inyo. At iyang kasalanan nyo ngayon ay may kapatawaran din at may pag-asa pa rin na makabangon. Maganda yung tinuturo ng mga Reformed sa Canons of Dort, tungkol sa perseverance of the saints, tungkol sa mga pagkakataon na tayo ay mahulog sa matinding kasalanan. Sa fifth main point of doctrine, the perseverance of the saints, simula Article 4, sinasabi na ang mga mananampalataya ay meron pa ding kasalanan sa kanilang puso, kaya sinasabi maaari daw na sila ay be carried away by the flesh, the world, and Satan into sins, even serious and outrageous ones.
So maaaring mangyari na ang mga mananampalataya ay mahulog sa serious and outrageous sins. Pero pagdating sa Article 5, pagdating sa Article 5 ay lalo pang pinapakita na napakalungkot na kalagayan nito. Sabi, by such monstrous sins, they greatly offend God. They deserve the sentence of death. They grieve the Holy Spirit. They suspend the exercise of faith and severely wound the conscience and sometimes lose the awareness of grace for a time. Pero gayon pa man, itong magandang balita na ipinapakita sa atin sa Article 6, sabi, but God, who is rich in mercy, according to His unchangeable purpose of election, does not take His Holy Spirit from His own completely, even when they fall grievously. Neither does He let them fall down so far that they forfeit the grace of adoption and the state of justification or commit the sin which leads to death. So ito ang awa ng Diyos sa atin, ang kanyang pagliligtas, na magmahulog ka man even to the outrageous sins, ay ang awa ng Diyos ay hindi mababawi, hindi mapapatid, siya'y patuloy na may kapatawaran maging sa mga masahol na kasalanan. Kaya sa mga kapatid na baka mapunta sa ganong sitwasyon na hindi naman sana, pero maaaring mangyari sa atin ito. Nawa nga ay hindi tayo maubusan ng pag-asa at makita pa rin natin ang awa ng Diyos, na mas mayaman ang awa ng Diyos kaysa sa pagkasahol ng iyong kasalanan. So ito nga ang naitutulong sa atin, itong paalala na we are called to be a holy people. Isang paalala sa atin na ang panawagan sa atin ay tungo sa kabanalan, at ito ay pwedeng magdulot sa atin, tama lang na magdulot ito sa atin ng kalungkutan sa ating kasalanan. Dahil nga pinaalalahanan tayo na ang panawagan sa atin ay tungo sa kabanalan, habang nakikita natin na tayo'y nananatiling makasalanan, tama na ikalungkot natin ito. Pero maaari din na dahil nabuhayan tayo ng zeal na lumago nga sa kabanalan at gusto natin na maalis lahat ng kasalanan sa atin, isang pwedeng masamang maidulot nito ay na mandiri tayo sa mga kapatid na nagkakasala. Nagkakaroon ng improper disgust at other sinners. So, sa ating kagustuhan na maging banal, maaaring ang layuan na natin at kamuhian na natin maging mga kapatid dahil sa kanilang mga pagkakasala. Pero dito nga sa sulat ni Pablo, nung pinapaalalahanan niya ang mga taga-Korinto kung sino sila, pinaalala niya hindi lang that they were called to be saints, kundi that they were called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ. Itong mga salitang ito ay sobrang kakaiba na ilang mga scholar ay pinagdududahan kung sinulat ba yan talaga ni Pablo. Siyempre yung mga scholar na yun ay yung mga hindi naman talaga conservative o hindi mananampalataya, mga biblical scholar na nag-aaral lang ng Bible out of a scholarly concern or scholarly interest. Dahil sobrang out of the way, nabanggitin mo na kayo ang sinusulatan ko, mga tinawag na maging banal, tulad din ng iba na tinawag din na maging banal. Hindi ba parang kakaiba nga, nabanggitin pa yun ni Pablo. Pero ito nga lumalabas kung ano ang kanyang intention, lumalabas din dahil din sa sitwasyon na nangyayari sa mga taga-Korinto na mahalagang matandaan ng mga anak ng Diyos na tinawag sila ng Diyos sa kabanalan, pero may iba ding tinawag. Mahalagang hindi nila maisip na sila lang ang tinawag ng Diyos na maging banal. Kailangan matandaan nila na everybody else who calls on the name of the Lord ay tinawag din ng Panginoon. So sabi ni Pablo, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of the Lord. So, ang hindi sinasabi dito ni Pablo na sila din yung sinusulatan niya, ang talagang nililinaw niya ay na yung pagtawag, nung sinabi niya sa mga
taga-Korinto, kayo ay tinawag ng Diyos na maging banal. Ang sinasabi niya dito that this calling, yung pagtawag ng Diyos, is not limited to them. So, pinipigilan sila na isipin na sila ay special, na may something about them. Yung madalas na kinukote ng mga commentators, hindi ko alam kung bakit, pero ang phrase na ginagamit nila ay, they are not the only pebble on the beach. So, hindi daw sila lang yung pebble, isang makinang na bato dun sa pampang. So, hindi dapat nila isipin na sila ay kinalugdan ng Diyos in whatever way tungkol sa kanilang sarili. Tinawag ang marami pang iba at hindi lang sila. So, pinipigilan sila na magmataas dun sa set apart sa kanila ng Diyos. Pero maliban doon, hindi lang sila ay binibigyan ng kababaang loob, sila rin ay pinapaalalahanan kung sino ang kanilang mga kapatid. Sinasabi that ang lahat ng iba pang kasama nila ay yung those who call upon the name of our Lord. Na sila din bali ay tumatawag din sa Diyos para sa kanilang kaligtasan. So kung titignan natin ang ating mga kapatid na sila rin ay nakakilala na kailangan nila ng kaligtasan dahil sila'y makasalanan at sila'y tumatawag din sa Diyos upang sila nga ay mapatawad, hindi ba't ito'y nagkakaroon na agad sa atin ng nagbubunga na sa atin na kaawaan sila sa kanilang mga pinaghihirapan, magkaroon tayo ng sympathy, magkaroon din tayo ng compassion dahil dumadaan sila sa parehong pinagdadaanan natin, sila rin ay naghihirap dahil sa kanilang kasalanan at sila ay nagnanais na makakuha ng kapatawaran mula sa Diyos. They are also calling upon the name of the Lord. Madalas nga nating mabasa sa Old Testament na sinasabi ng Diyos tungkol sa Israel na daig pa sila ng mga hayop dahil ang mga hayop nakikilala nila kung sino ang kanilang ina, yung mga baka nakikilala nila kung sino ang kanilang ina, pero ang Israel do not know, my children do not know me. Yun ang sinasabi ng Diyos. At minsan tayo rin para bang hindi natin nakikilala ang ating mga kapatid. Nakakalimutan natin na sila rin sa kung anumang dahilan, nakikita lang natin ang kanilang mga pagkakamali, mga kinaiinisan natin, at nawawala sa ating isipan na sila'y ating mga kapatid at sila rin ay tumatawag sa Panginoon, both their Lord and ours. Nangyari ito kay Pedro. Napag-aralan nga natin na si Pedro, sabi niya sa Acts chapter 11, verse 17, na nung nangyaring inaakusa siya dahil kumain siya kasama ng mga hentil, tapos inaaway siya ng mga Hudyo na mali ang ginawa mo, hindi yan ayon sa relihiyon natin. Pero sabi ni Pedro sa Acts 11 verse 17, nung una nanindigan siya, nakita ko na sila nga ay binigyan ng banal na espiritu. Kung sila rin ay nakatanggap ng banal na espiritu sa kanilang pananampalataya, who was I to stand in God's way? So, nung una, ganito ang kanyang conviction at tama yun. Nakita niya na itong ang mga mananampalataya ay kabahagi ng biniyayaan ng Diyos ng kaligtasan. Kinukwento nga ni Pablo sa Galatians 2, nangyari eventually na sa ibang grupo ay natakot naman si Pedro. Natakot siya doon sa nangaaway sa kanya at ginawa niya ay nilayuan nga niya yung mga hentil. Kaya kinumpronto siya ni Pablo at parang sinasabi sa kanya, makikita natin to sa Galatians 2, bakit mo to ginagawa sa ating mga kapatid? Hindi ba tayo rin nga ay sumampalataya na? Alam natin na tayo mismo ay, we ourselves were Jews by birth at nalaman nga natin na hindi posible na ma-justify by the works of the law. Kaya tayo mismo ay sumampalataya na. Bakit sila ngayon ay hinahadlangan mo? Bakit sila ngayon na mga mananampalatayang iba ay rini-reject mo? Bakit mo nagagawa ito sa iyong mga kapatid? So, ang nangyari kay Pedro sa pagkakataong iyon ay nakalimutan niya yung kanyang mga kapatid. Tingin niya ay nakakarumi yung mga hentil, napipigilan siya sa kanyang sariling kabanalan at
Nakalimutan niya na itong mga tao ay tumatawag din sa Panginoon para sa kanilang kaligtasan at sila ay iyong mga kapatid. Ito nga rin ay nangyari sa unang Korinto, chapter 8, verse 11, na makikita rin natin similarly sa Romans 14, chapter 10. Similar yung situation na ina-address ni Pablo sa 1 Corinthians 8 at sa Romans 14. At ang sinasabi ni Pablo sa kanila, why pass judgment on your brother? So, bakit ka nangangahas na magbigay ng hatol sa iyong kapatid? Nakalimutan mo ba na siya iyong kapatid? Kaya pagdating sa Romans 14:15, ay pinapaalala niya na huwag mo yang gawin to someone for whom Christ died. At kung naaalala natin na ang ating mga kapatid is one for whom Christ died, ito nga ay pumipigil sa atin na sila'y maltratuhin, na kamuhian sa kahit anumang kanilang kasalanan, sila'y kasama mo na tumatawag lamang din sa Panginoon para sa kaligtasan. So maganda nga na maalala natin itong tinuturo sa atin ni Pablo, tinuturo niya sa mga taga-Korinto, na hindi tayo lamang ang tinawag ng Diyos, kaya tayo dapat ay magkaroon ng sympathy and compassion doon sa mga ating mga kapatid na tumatawag din naman para sa Diyos para sa kanilang kaligtasan. So kung tayo man ay makaharap ng mga kapatid, na mga kapamilya, na alam naman nating mga mananampalataya din at minsan sila'y nakakainis sa atin o tingin natin sila'y nagkukulang o minsan mahuli natin silang nagkakasala, ay tandaan sana natin na sila'y ating ng mga kapatid na tumatawag rin sa Panginoon para sa kanilang kaligtasan at dahil doon kasama natin sila sa panawagan ng Diyos na tayo lumago sa kabanalan. At imbis na mag-iwanan at isipin natin na sila'y makakahila sa atin, tayo nga ay magtulungan at tayo rin ay magkasamang lalago tungo sa kabanalan. Isang beses ako ay nasa isang cafe at may dumating na grupo ng mga babae, mga 30s to 40s, or baka above 40, tingin ko sa kanila ay mas matanda sa akin. Nung nag-meet sila sa katabi kong table at nag-Bible study sila, ay sa kanilang pananalita, pananamit, itsura, at yung ilan sa mga narinig kong kanilang sinabi, naisip ko agad ang mga charismatic sila. Sila yung mga charismatic at ini-expect ko na makakarinig ako ng mga bagay na hindi ko sasang-ayunan. At medyo iniisip ko na lang na magkakaroon ako ng entertaining time na habang makikinig ng kanilang mga pinag-aaralan, ini-expect ko na ay, naku, ano kayang verse ang kanilang babalutin? Ano kayang verse ang hindi nila mauunawaan ng tama? Pero maya-maya nung habang nagpatuloy ang kanilang pag-aaral at hindi ko naman sinadyang painggan ng buo. Eventually, may narinig akong bahagi na sinasabi ng isa sa kanila, pinapaliwanag niya ang ebanghelyo at ito ay isang napakalinaw na ebanghelyo na nangangarap lang akong maipangaral ko rin. Isang napakagandang, napakalinaw na nakaka-comfort na gospel of grace na nung marinig ko sa kanila ay parang naalala ko bigla, oo nga, maging sa mga charismatic o anumang mga disagreement ko sa kanila, sila ay aking mga kapatid. They are also people who call upon the name of the Lord. At kung anumang pagkakaiba ko sa kanila, ay nagkaroon ako ng paalala sa akin na sila nga ay I have more in common with them than with my unbelieving friends, my unbelieving family. Itong mga to ay kasama kong nagnanais na lumago sa pag-ibig kay Kristo at sila'y kasama ko sa landas na ito ng tungo sa kabanalan. So ito ay isang magandang maalala natin palagi na sila na mga tumatawag rin sa Panginoon para sa kaligtasan na iyong mga kapatid at kasama mo dito sa takbo ng paglago sa kaligtasan. Isang kilalang verse sa Jude chapter 1 verse 21 ay yung sinasabing, keep yourselves in the love of God. At syempre dahil dun sa salitang self doon, ay baka kapag binabasa natin o nairinig iyon, ang maiisip natin, ikaw, bantayan mong iyong sarili at huwag kang magpaalis
sa love of God kahit sino. So ikaw ay magpakatatag by yourself. Keep yourselves in the love of God. Pero kung makikita natin sa pagpapatuloy ni Jude, pagdating sa verse 22 to 23, makikita natin na itong sinasabi niyang keeping yourselves in the love of God ay isang community affair na ginagawa ng iglesias para sa isa't isa. Sa kanyang pagkakasabi, pagkatapos niyang sabihin na keep yourselves in the love of God, pagdating sa 22, have mercy on those who doubt. Sa 23, save others by snatching them out of the fire. To others, show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. So ito ay kasama dun sa kanyang sinasabi at kung paano daw maisagawa itong keeping yourselves in the love of God, magtulungan kayo kasama ng inyong mga kapatid. Kung makakita ka ng nagkakasala o nahuhulog, ikaw ang maging daan na maging instrumento ng Diyos para maihatid sa kanya ang kanyang awa, mahatid sa iyong kapatid na may awa ang Diyos at meron pa siyang pag-asa na makabangon. At ganun din na mangyayari kung ikaw ang mahulog, ay magiging instrumento sila ng Diyos para iparating sa iyo ang kanyang awa. At ikaw nga ay makakabangon. So ito ang nagagawa ng paalalang ito na sa ating paglago sa kabanalan, meron tayong mga kasama, meron tayong mga kapatid. At nawa nga sa mga darating na araw, tayo ay magiging abala sa ating mga sariling buhay. Sa anumang mga ating gagawin, tayo ay malamang ay hindi magiging conscious all the day na maaalala natin tayo ay called to be saints. Nawa nga ay parang ang mangyayari ay buong araw seryoso ka, ay ako kailangan kong maging banal. Tapos baka hindi ka na makagalaw dahil iniisip mo lang na kailangan ng lahat ng gagawin ko ay banal. Hindi ganito ang life of faith of a Christian, na sa ating pananampalataya kay Kristo, sa ating pagninilay-nilay sa salita ng Diyos, ngayon na tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos, ito ang pamamaraan na dalangin natin ay matatanim ang salita ng Diyos sa ating mga puso upang sa mga gagawin natin sa araw-araw habang tayo lumalakad ay nasa puso na natin yung salita ng Diyos at lalabas siya ng kusa nang hindi kailangang tayo ay parang medyo baliw na talagang tinatandaan very consciously, kailangan kong maging banal, kailangan kong maging banal. Sa pamamagitan nga ng pangangaral na ito, nawa ay merong paalala sa atin, biglang lalabas uli sa ating puso ang panawagan sa akin na maging banal. Kung mahuli natin ang ating sarili na malagay sa sitwasyon na parang nakakalimot tayo sa ating kalagayan o sa panawagan ng Diyos, nawa nga biglang maibalik sa ating konsyensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magising uli tayo. Ako nga ay tinawag ng Diyos na maging banal at ito ang dapat na aking paglakad. At ang mabuting balita nga doon, ang nakatulong sa atin ay na matandaan na tayo ay magkakasama. Mangyari man na talagang tuluyan ngang makalimutan mo, sa pamamagitan ng awa ng Diyos, gagamit siya ng iyong kapatid para ikaw ay itama, para ikaw ay paalalahanan. At sa ganitong paraan, ang buong iglesia ay nagtutulungan sama-sama na lumalago sa kabanalan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nga ay lumalapit sa iyo at inaamin ang aming kakulangan sa paglakad sa kabanalan. At nagpapasalamat kami sa paalalang ito kung ano ang panawagan mo sa amin, na kay Hesus Kristo kami ay iyong ibinanal, inihiwalay, at kami ay iyong tinawag tungo sa kabanalan. At dalangin nga namin na ang katotohanan ito ay maitanim sa aming puso upang sa lahat ng aming gagawin, maalala namin na yun ang panawagan sa amin, na lumayo kami sa anumang tukso, lumayo kami sa kasalanan, at sikaping mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. At nawa nga ay maalala rin namin ang aming mga kapatid
na kung sila man ay may pinagdaraanan, nawa kami ang maging instrumento upang maipaalala sa kanila ang iyong pag-ibig, maihatid sa kanila ang iyong biyaya, at alam nga namin na sila rin ang iyong mga instrumento sa mga panahon na kami ay nangangailangan ng iyong awa at biyaya. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan, patuloy mo din kaming turuan sa pamamagitan ng iyong salita, at ang katotohanan ito ay naway matanim sa aming puso upang sa araw-araw ng aming buhay ay lumakad kami ng naaayon sa iyong panawagan sa amin. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.